Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Babaeng illegal recruiter, bistado ng PNP Highway Patrol Group sa Davao City. High-value individual, arestado, shabu, baril at granada, nakumpiska ng PNP at PIDEA BARM. At Bayanihan Typhoon Relief Mission, isinagawa ng Police Regional Office 6 sa Sebaste, Antique. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Tatlong kilalang high-value individual ang naaresto ng mga operatiba ng Pampanga PNP at Philippine Drug Enforcement Agency sa isang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa sa kamakailan sa lalawigan. Nasamsam naman mula sa mga sospek ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng shabu. At ayan, ibabalita ni Patrolwoman Jilly Peña. Nasa kote ng mga operatiba ng Pampanga PNP sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency ng Region 3 ang tatlong high-value targets na sangkot umano sa bentahan ng ilegal na droga sa sinagawang buy-bust operation sa Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Aris Gonzales, Chief of Police ng City of San Fernando Police Station, ang mga naarestong suspect na sina alias Kutil, 48 anyos, pedicab driver alias Joms, 48 anyos, walang trabaho, kapwa mga residente ng nasabing lugar, at alias Otep, 36 anyos, freelancer, presidente ng Purok 2, Barangay Sagin, City of San Fernando, Pampanga. Ang mga suspect ay nahuli na aktong nagbebenta ng hinihinalang shabu at na-recover mula sa kanila ang mga sumusunod na ebidensya. Isang medium-size na plastic sachet at 5 maliliit na pakete ng hinihinalang shabu, isang 500 pesos na mark money at isang belt bag. Tinatayang nasa 80 grams ang kabuang bigat ng mga nakumpiskang droga na may standard drug price na aabot sa 544,000 pesos. Lumabas sa inisyal na investigasyon na ang tatlong suspect ay aktibong sangkot sa iligal na bentahan ng droga sa Barangay Maimpis at karatig na lugar. Bali po sa pagkandak ng intelligence work ng mga tropa natin na operatiba, napag-alaman po natin itong mga arrested suspect natin is may mga previous cases nila, particularly drugs po at illegal possession of firearms. Sila ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng San Fernando City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon.
Patuloy ang pambansang pulisya sa pagsugpo sa kriminalidad at sa pagpapaigting ng kanilang kampanya laban sa ilegal na droga sa ating bansa dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilliad Vincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Tuluyan nang naaresto ang isang most wanted person sa Calabarzon matapos ang 15 taon ng pagtatago sa batas sa isinagawang manhunt operation ng Laguna PNP sa Barangay Camachiles, Mabalacat City, Pampanga. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mary May Sarturio. Isang lalaki na tinaguri ang most wanted person sa Calabarzon na 15 taon nang nagtatago ay tuluyan nang naaresto sa isinagawang manhunt operation ng Laguna PNP. Naaresto ng mga otoridad ang suspect na si alias Dante, residente ng Angeles City, Pampanga, kahapon ng madaling araw, Hulyo 30 sa Barangay Camachiles, Mabalacat City. Ayon kay Police Colonel Jonar R. Yupio, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, matagal nang tinutugi si Dante dahil sa 4 na kasong rape na isinampa sa kanya sa San Pedro City, Laguna, na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa custody ng San Pedro Component City Police Station ang suspect at naipagbigay alam na rin sa korte ang kanyang pagkakaaresto. Ayon pa kay Police Colonel Yupio, kahit gaano katagal ka magtago, darating ang araw ng paniningil. Sa arestong ito, muling napatunayan na ang hustisya ay laging nananaig. At kung mayroon po tayong concern at any help, may mga phone number po tayo. And then, hindi lang po yung 911 po natin, hindi lang po ito para sa crime incident. Ito po ay makakatulong din po sa response and then mga rescue na kailangan ng ating mamamayan. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary May Sarturio. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sarturio. Sa kulungan ng bagsak ng 2 lalaki matapos maaresto ng Parañaque PNP sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinutukan niya ni Patrolwoman Verna Gundran. Arestado ng Station Drug Enforcement Unit ng Parañaque City Police Station sina alias Mau at Marivic, kapwa residente ng Tramo Street, Barangay San Dionisio, pasado 3:50 ng madaling araw nitong Hulyo 30, 2025. Nahuli ang dalawa sa ikinasang bypass operation dahil sa paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165. Nasamsam sa kanila ang hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Dinala sa District Forensic Unit ang mga ebidensya para sa pagsusuri. Ayon sa pulisya, patunay ito ng kanilang dedikasyon laban sa paglaganap ng illegal na droga. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Verna Gundran, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gundrana. Sa pagtatapos ng buwan ng Hulyo, isinagawa ng kapulisan sa iba't ibang panig ng bansa ang culminating and awarding ceremonies bilang pagtatapos ng pagdiriwang ng 38th Police Community Relation Month 2025 na may temang sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis. Ang gusto ng pulis ka. Narito ang report mula sa ating PNN correspondent. Bilang pagdiriwang ng 30th Police Community Relations o PCR Month, nagsagawa ang Southern Police District ng isang seremonya para sa pagbibigay parangal nitong July 30, 2025 na ginanap dito sa SPD Grandstand. Ang tema ng selebrasyon ay sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, na layuning ipakita ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pulisya at ng komunidad para sa kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Dinaluhan ng programa ng SPD Command Group, district staffs, mga chief of police at mga personnels ng SPD. Panauhing pandangal sa okasyon si Mayor Maria Laarni Lani L. Cayetano ng lungsod ng Taguig. Sa kanyang mensahe, pinuri niya ang SPD sa kanilang tuloy-tuloy at masigasig na makikipag-ugnayan sa komunidad.
Binanggit niya ang kahalagahan ng matibay na ugnayan ng pulis at mamamayan sa pagkamit ng kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Ipinahayag din niya ang buong suporta sa mga programa ng Philippine National Police para sa mas mahusay na serbisyo publiko. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ang pagbibigay parangal sa mga nagpakita ng husay at dedikasyon sa pagpapatatag ng ugnayan sa komunidad, kung saan pinangunahan ni Mayor Lani Cayetano at ni Acting District Director Police Brigadier General Randy Arceo ang paggawad ng mga parangal sa mga natatanging unit at mga tauhan ng SPD. Nakuha ng Muntinlupa City Police Station ang Outstanding PCAD City Police Station para sa taong 2025. Nakuha naman ng Pateros Municipal Police Station ang Outstanding PCAD Municipal Police Station. District Mobile Force Battalion naman ang nakakuha ng Outstanding PCAD District Mobile Force Battalion. Itinanghal na Outstanding PCAD Junior PCO si Police Major Jeric Tilaon ng Las Piñas City Police Station. Outstanding PCAD Senior PNCO si Police Master Sergeant Rondel Asuncion ng Pasay City Police Station. At Outstanding PCAD Junior PNCO si Patrolman Evangelino Delgado ng Las Piñas City Police Station. Nakatanggap rin ang Taguig City Police Station ng Special Citation Award. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Southern Police District at ako po ang nawardan bilang Outstanding Senior PCAD PNCO sa Police Community Relation Month ngayong taon. At sundin lang po natin ang direktiba ng ating mahal na Regional Director, Police Major General Abirin, ang AAA, yung Able Active Allied. Maraming salamat po. Ang naganap na aktibidad na ito ay hindi lang pagkilala sa mga mahuhusay na opisyal at unit ng SPD, kundi pagpapakita rin ng mas matibay na ugnayan ng pulisya at ng komunidad. Ipinapaalala ng programa na ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ay responsibilidad ng lahat sa tulong ng pagtutulungan, tiwala at aktibong partisipasyon ng bawat mamamayan. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rina Joy Sendalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Inilunsad ng EPD, katuwang ang University of Perpetual Help System DALTA, ang paunang batch ng mga personnel ng EPD na nag-enroll sa Masters in Public Administration. Sa nasabing programa, nagkaroon ng renewal and signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng EPD at nasabing universidad na pinangunahan ni Police Brigadier General Aden Tilagradante, District Director ng EPD, at Dr. Eduardo C. Zialcita, Dean, Graduate School of University of Perpetual Help System, DALTA. Ito'y upang mas palakasin pa ang ugnayan ng bawat isa sa pagpapaunlad at pagpapalalim ng kaalaman ng mga kapulisan sa Metro East. So, ang Masters in Public Administration ay magiging malaking tulong po sa amin po bilang mga kapulisan dahil po mapag-iibayo pa po nito ang aming kaalaman tungkol sa pagpapanatili po ng kaayusan sa ating bayan po. Also po, ito po ay magiging malaking career development po, professional development sa aming mga sarili. It would enhance my learnings, it would further my education, at para sa akin din po, it would be a personal development. Ang ugnayan ng EPD at University of Perpetual Help System DALTA ay naglalayong paunlarin ang kasanayan at kaalaman ng kapulisan na nagbibigay daan sa pag-unlad ng karera, tagumpay at mahusay na paghahatid ng serbisyo sa Metro East. Isang paanyaya po para sa lahat. Napili po natin na maging education partner ang University of Perpetual Help System DALTA para sa ating mga kapulisan na nagnanais na mapaunlad ang kanilang karera. Hindi lamang po karera, kundi ang sinasabi po nating professional growth. Always believe that investment in education always pays the best interest. Inaasahan na ang ganitong programa para sa mga kapulisan ng EPD ay magpapatuloy pa para sa mas epektibong serbisyo at pag-unlad. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Para sa pasasalamat sa hindi matatawarang serbisyo ng ating mga kapulisan at mga stakeholders dito sa Metro East,
Ang Eastern Police District ay matagumpay na isinagawa ang culminating ceremony para sa 30th Police Community Relation Month celebration, kung saan binigyang parangal ang ilang kapulisan at stakeholders nito na nagpakita ng dedikasyon sa pagpapanatili ng magandang relasyon ng kapulisan at mamamayan dito sa Metro East. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Brigadier General Adan T. Lagradante, District Director ng EPD, kasama ang command group, mga district staff at personnel ng nasabing distrito. Ito din ay dinaluhan ni Attorney Rafael Vicente R. Kalinisan, Vice Chairperson and Executive Officer NAPOLCOM, bilang panauhing pandangal. Sa uniform service, huwag natin basagin ang tiwala ng tao sa atin. Ang PCR Month celebration ay isang pagkakataon upang bigyang pugay ang mga pulis at mga miyembro ng komunidad na nagpakita ng kahusayan at dedikasyon sa kanilang trabaho. Ito ay nakakatulong sa pagbuo ng isang mas ligtas, mas maayos at mas progresibo na komunidad. Bilang outstanding Junior PICA DCO, nais ko pong iparating sa ating komunidad ang kahalagaan ng pagkakaisa sa pagitan ng pulisya at pamayanan. Nagpapasalamat po ako sa komunidad ng Mandaluyong at saka mga stakeholders natin sa laging pagtulong nila sa Mandaluyong City Police Station. Pinapakita ng ating kapulisan na may connectivity sila sa community. At ang community naman ay handang tumulong sa kapulisan. Pinapaalam nitong ating event na to na napakahalaga ng pagtutulong-tulungan ng pulis at community para sa peace and order. Katulad nga po ng mensahe ng Eastern Police District, ang Police Community Relations Month po ay hindi po dapat sineselebrate lamang tuwing buwan ng Hulyo. Ito po ay isinasapuso at isinasabuhay sa pang-araw-araw po na paglilingkod natin sa taong bayan. Maraming salamat po sa Eastern Police District, pero ang tagumpay po na ito ay hindi ko po tagumpay. Ito po ay tagumpay ng buong kapulisan at tagumpay po ng buong komunidad. Dahil sino po bang makikinabang kapag nagkakaisa ang pulis at pamayanan? Hindi po ba ang taong bayan din? Ito po ay magdudulot ng isang payapang komunidad, nagkakaisang pamayanan at isang ligtas, payapa at bagong Pilipinas. Sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng ating komunidad, maging sa pagtulong sa ating kapwa, mahalaga ang pagtutulungan ng bawat isa sa pamamagitan ng pagkakaisa at kooperasyon. Makakamit natin ang isang mas ligtas, mas maayos at mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Meling Biloquias, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bilang bahagi ng paghahanda sa panahon ng sakuna at pagbaha, nagsagawa ng isang water search and rescue orientation ang Northern Police District sa mga kapulisan ng Kamanava. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Ng isang orientasyon ang Northern Police District patungkol sa water search and rescue na dinaluhan ni Police Lieutenant Colonel Shelo L. Calicdan, Officer in Charge ng District Mobile Force Battalion, at ni Police Captain Brian T. Melad, Company Commander ng 151st Special Action Company, Search, Rescue, and Recovery Unit, Force Support Battalion, na magsisilbing tagapagsanay. Ang mga kalahok ay mula sa kapulisan ng Kamanava at DMFB. Sila ay sasailalim sa masusing pagsasanay upang palawakin ang kalaman at kasanayan sa pagtugon sa mga insidenteng may kinalaman sa tubig gaya ng pagbaha at pagkalunod. Matututunan nila ang tamang teknik ng water rescue, paggamit ng kagamitan, kaligtasan ng biktima at rescuer, at koordinasyon sa panahon ng emerhensiya. Layo ng programa na palaksin ang kakayahan ng Philippine National Police sa disaster response, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna. This training was pushed through. Pinilit talaga, no? Because in PD, in reality, is catering the areas of Kamanava, which is a flood-prone area, and it will really flood at any time na merong bagyo. Sa pagtatapos, inaasahang mas handa at epektibo na ang mga partisipante sa pagsagip ng buhay at pagbibigay ng serbisyo
sa oras ng pangangailangan. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glycelan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Bilang tugon sa banta ng posibleng pagbaha, bunsod ng pagpapakawala ng tubig mula sa San Roque Dam. Agad nagsagawa ng monitoring and coordination ang Orbistondo Municipal Police Station sa mga nasa mababang lugar sa bayan. Yan ang tinutukan ni Police Staff Sergeant John Del Supremo. Ating lahat. Andito po yung kapulisan ng Orbistondo Police Station at nagpapaalala na maging alerto at handa po tayo. Bilang tugon sa pagpapakawala ng tubig mula sa San Roque Dam, agad nagsagawa ng water level monitoring sa Agno River ang mga tauhan ng Orbistondo PNP sa Barangay Poblasyon, Orbistondo, Pangasinan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Jason F. Santos, Deputy Chief of Police, sa ilalim ng direktang supervision ni Police Major Fernan L. Rivera, Officer in Charge ng Orbistondo PNP, ang pagsagawa ng monitoring upang maagang matukoy ang anumang pagtaas ng tubig at agad na makapagpatupad ng mga kinakailangang pag-iingat. Kasabay nito, nagsagawa rin ng mga kapulisan ng mobile patrol sa mga mababang lugar na posibleng maapektuhan ng pag-apaw upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Patuloy din ang pagsasagawa ng uplan bandilyo upang ipabatid ang mahalagang impormasyon kaugnay sa sitwasyon ng dam. Layunin na aktibidad nito na maagang magbigay babala at tiyaking handa ang mga residente sa anumang posibleng pagbaha dulot ng pagtaas ng level ng tubig. Sa panahon ng sakuna, mahalaga ang maagap na pagkilos at tamang impormasyon upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Sa mas pinaigting na kampanya ng kapulisan para sa proteksyon at paggabay sa kabataan, matagumpay na isinagawa ng BOAC Municipal Police Station ang isang 2-day Kabataan kontra Droga at Terorismo Seminar para sa mga kabataan sa Marinduque. Magbabalita dyan si Patrolwoman Desiree Padilla. Patuloy sa pagpapalakas ng advokasya kontra droga, terorismo at pang-aabusong sexual. Matagumpay na sinagawa ng BOAC Municipal Police Station sa panguna ni Police Major Argel V. Padilla, hepe ng pulisya ang 2 araw na kikidat seminar o workshop noong ika-29 hanggang 30 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Casarial, Barangay Malusak, BOAC, Marinduque. Sa temang Raising Voices, Taking Action, Youth versus Sexual Abuse, Drugs and Terrorism, lumahok ang mga SK chairpersons, SK officials at mga kabataang tagapagtaguyod mula sa iba't ibang barangay sa BOAC. Layunin ng aktibidad na linangin ang kaalaman at kakayahan ng kabataan bilang katuwang ng kapulisan sa pagsusulong ng kampanya laban sa krimen at iba pang banta sa lipunan. Formal na binuksan ang programa dakong alas 8 ng umaga sa pamamagitan ng panalangin na pinangunahan ni Bishop Godofredo Riego. Sinundan nito ng pambungan na pananalita ni Police Lieutenant Mario Permejo, Deputy Chief of Police for Operations, at mensahe mula kay Police Major Padilla na nagbigay diin sa mahalagang papel ng kabataan bilang tagapagbantay ng kapayapaan. Tampok sa seminar ang mga paksang may kinalaman sa salient points on illegal drugs, anti-terrorism at cybercrime awareness, at mga batas para sa kababaihan at kabataan. Pinangunahan ni Police Master Sergeant Elodie Pereda ang orientation at workshop na sinundan ng presentasyon ng output ng mga kalahok na kabataan. Nagwakas ang seminar sa pagpapakita ng mga presentasyon ng mga grupo na nagpapakita ng kanilang aktibong pakikilahok, pag-unawa at kahandaang maging kabataang tagapagtanggol ng kanilang mga komunidad. Naging maayos ang daloy ng programa sa tulong ni Police Corporal Hector Carlo Olaño at Patrolwoman Jamaica Pielago bilang mga host, katuwang ang iba pang facilitators mula sa BOAC MPS. Mula dito sa home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Tunghayan naman natin ang balita mula sa Visayas. Sa gitna ng hamon ng kalamidad, ipinamalas ng Police Regional Office 6 ang diwa ng malasakit at bayanihan sa pamamagitan ng isang typhoon relief mission na isinagawa sa bayan ng Sebaste, Antique,
sa pangunguna ni Police Brigadier General Josefino Ligan, Regional Director ng Police Regional Office 6. Patrolwoman Ledeline Bansagon sa balita. Hatid ng pag-asa at ginawang Police Regional Office 6 sa ilalim ng direktang superbisyon ni Police Brigadier General Josefino D. Ligan, Regional Director ng PRO6, sa mga mamamayan ng Barangay Poblasyon Sibastey Antique nito lamang ika-30 ng Hulyo taong kasalukuyan sa pamamagitan ng Bayanihan Typhoon Relief Mission, isang makataong inisyatibo na sumasalamin sa tunay na diwa ng serbisyo publiko at malasakit sa kapwa. Sa pangunguna ni Police Brigadier General Ligan, katuwang si Police Lieutenant Colonel Willie D. Dill, Deputy Provincial Director for Administration, at kasalukuyang Chief ng Police Community ay naisakatuparan ng PRO6 Bayanihan Typhoon Relief Mission sa Barangay Poblasyon Sibastey Antique. Ang gawain ito ay bahagi ng flagship program ni RD ng PRO6 na si Police Brigadier General Ligan na may temang PRO6, Kasaligan, Kaapin, Kaagapay Mo, na personal na nagtungo sa Barangay Poblasyon Sibastey Antique upang pangunahan ng pamamahagi ng tulong at makausap ang mga pamilyang lubos na napektuhan ng bagyong Krising. Layunin ng programang ito na higit pang mapalawak ang serbisyo publiko ng PNP at mas mapatibay ang ugnayan ng pulisya sa komunidad lalo na sa panahon ng sakuna at kagipitan. Bilang paunang tugon, nagsagawa ng feeding program mga kapulisan para sa mahigit 200 katao na lubang naapektuhan ng bagyong Krising na nagbigay ng agarang ginawa at sustansya sa mga residenteng nawala ng tirahan at kabuhayan dahil sa matinding pagbaha at landslide na tumama sa kanilang lugar. Kasunod nito, personal ay pinamahagi ni Police General Ligan ang mga food packs at iba pang pangunahing pangangailangan sa humigit kumulang 175 pamilya mula sa barangay na naapektuhan ng kalamidad. Ang kanyang aktual na pagharap at pakikilahok sa pamamahagi ay nagpakita ng kanyang malasakit at epektibong pamumuno bilang ama ng rehiyon. Ang misyong ito ay patunay ng walang sawang pagtugon ng PNP sa mga pangangailangan ng mamamayan, hindi lamang sa larangan ng seguridad kundi maging sa aspekto ng kalusugan, kabuhayan at kapakanan. Sa pamamagitan ng mga makataong aktibidad gaya nito, mas pinatitibay ng PRO6 ang tiwala at suporta ng komunidad sa pulisya. Tunay ngang sa ilalim ng programang Kasaligan, Kaapin, Kaagapay Mo, ang pulis ay hindi lang tagapagtupad ng batas, kundi katuwang ng bawat Pilipino sa pagbangon. Sumasalamin ang inisyatibo na ito, na muling pinatunayan ng PRO6 na ang tunay na diwa ng serbisyo ay ang maging sandigan at kasama ng bawat mamamayan sa lahat ng oras lalo na sa panahon ng pangangailangan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledeline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Bansagon. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 38th Police Community Relation Month, matagumpay na isinagawa ng Regional Medical and Dental Unit 7 ang Nutrition Fair 2025 na layong paigtingin ng serbisyong pangkalusugan para sa kapulisan. Alamin ang kaganapan mula kay Patrolwoman Flora May Azares. Ngayong araw ay sinasagawa ng Regional Medical and Dental Unit 7 ang Nutrition Fair 2025, kaugnay sa pagdiriwang sa PCR Month celebration. Pinangunahan ang aktibidad ni Police Lieutenant Colonel Marilyn P. Ignacio, Officer in Charge ng RMDU 7, habang nagsilbing pangunahing pandangal at keynote speaker si Police Brigadier General Dionisio B. Bartolome Jr., Deputy Regional Director for Administration, bilang kinatawan ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ng Police Regional Office 7. Layunin ng Nutrition Fair na palakasin ang kaalaman at pagpapahalaga ng PNP personnel sa wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang Taibo Class bilang panimulang ehersisyo, information drive kasamang almslay, ceremonial giving of fruit packs, lecture patungkol sa awareness on healthy choices and nutrition, body composition analysis, nutrition assessment and counseling, at pamimigay ng multivitamins at iba pang promotional materials mula sa mga katuwang na organisasyon. Ang aktibidad ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng mga partners at stakeholders gaya ng Nutritionist Dietitian Association of the Philippines Cebu Chapter, Yakult Philippines, Almslay, Calbe International at Anytime Fitness. Humigit kumulang 80 ang benepisyaryo mula sa mga personal ng Police Regional Office 7 ang lumahok sa naturang programa. Ang ganitong mga aktibidad ay patunay na walang humpay na pagsusumikap ng RMDU 7 at ng buong hanay ng mga kapulisan ng PRO 7 na tiyakin ang kapakanan at kalusugan ng kanilang hanay bilang katuwang sa pagbibigay ng makabuluhang serbisyo publiko. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang balita mula sa bahagi ng Mindanao.
mula sa isang traffic violation. Nauwi sa pagka-aresto ng isang babaeng may nakabinbin na warrant of arrest sa kasong illegal recruitment in large scale. Ang isinagawa ng operasyon ng PNP Highway Patrol Group sa kahabaan ng National Highway ng JP Laurel, Davao City. Nakibalita dyan si Patrolman Mark Roland Feliciano. Nalaboso ang isang babaeng may warrant of arrest sa kasong illegal recruitment in large scale nang magsagawa ang PNP Highway Patrol Group ng anti-carnapping operation sa kahabaan ng National Highway ng JP Laurel sa Davao City. Nang ma-flag down ng HPG ang isang sasakyan na may violation na obstruction, nang beripikahin ng HPG ang driver ng sasakyan ay wala ring maipakitang mga dokumento. Sa pag-iimbestiga pa ng HPG ay napag-alaman na isa sa mga sakay nito ay isa pala sa mga wanted person na pinaghahanap ng saligang batas. Nagbigay naman ng panayam si Police Major Jordan Romel Siyang sa nasabing operasyon. Agarang naglunsad ng anti-carnapping at manhunt operation paugnay sa one-time big-time operations ng Highway Patrol Group at namataan ang isang sasakyan na nakaparada sa hindi naaayon na lugar. At noong sinita ng ating mga operatiba, napansin na ang pasahero nito ay ang mismong tao na may kasong illegal recruitment in large scale. Agad na inaresto ang nasabing individual at binasahan ng kanyang karapatan sa dialekto na kanyang naiintindihan. Sa ngayon ay nasa kustudiya siya ng Regional Highway Patrol Unit 11 para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Asahan po ninyo na patuloy natin tutugisin ang mga nagkasala sa ating saligang batas. Kinilala ang suspect na si Alias Shai na taga Polomolok, South Cotabato at pansamantalang nasa kustodiya ng Regional Highway Patrol Unit 11 habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Ang operasyong ito ay naging matagumpay dahil sa patuloy na koordinasyon ng HPG sa iba pang PNP Territorial Units sa Riyong 11 upang makamit natin ang kapayapaan at kaligtasan na hatid ng bagong Pilipinas. Kami ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolman Feliciano. Balik kulungan ang isang ex-convict matapos muling masangkot sa ilegal na droga at maaresto sa isang bypass operation na isinagawa ng mga operatiba ng PNP sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang report mula kay Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang ex-convict sa pagbebenta ng ilegal na droga sa ikinasang joint bypass operation ng Malaybalay City Police Station sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jopet Paglinawan, OIC ng Malaybalay CPS, ang suspect na si Alias Gerald, 25 taong gulang, may live-in partner at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon bandang alas 12 ng hapon ay nakuha mga pakete ng hinihinala shabu, isang wallet, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Berdos. Arestado ang isang most wanted person sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong robbery with homicide sa Davao City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman June Marijoy Rupin. Bagsak na sa kamay ng batas ang isang lalaking itinuturing na most wanted person sa kasong robbery with homicide matapos ang matagumpay na joint operation ng iba't ibang unit ng pulisya noong ika-30 ng Hulyo sa Barangay 23, Quezon Boulevard, Santa Ana, Davao City. Sa pangunguna ng mga operatiba ng Tagum City Police Station, inihain ang warrant of arrest laban sa suspect na si Alias Roy, 19 anyos na residente ng Purokgalingan, Barangay Mankilam, Tagum City, Davao del Norte. Ang matagumpay na pagsilbin ng warrant ay bunga ng masusing koordinasyon at pagtutulungan ng mga unit ng pulisya mula sa dalawang lungsod at patunay ng patuloy na pagsusumikap ng kapulisan na panatilihin ang kaayusan at hustisya sa mga komunidad.
Inaasahang harap sa tamang proseso ang akusado habang nanatili ito sa kustudiyan ng mga otoridad. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman John Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin. Bumagsak sa kamay ng batas ang isang high-value individual matapos ang matagumpay na operasyon ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Balakayon, Pahamudin Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakibalita dyan si Patrolwoman Angela Bandarlipe. Arestado ang isang high-value individual sa bypass operation ng PNP PDEA nito lang may 29 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Purok 1, Balakayon, Pahamudin Special Geographic Area BARM. Arestado sa naturang operasyon si alias Mascod matapos positibong bentahan ng shabu ang mga operatiba mula sa PDEA BARM, katuwang ang Maguindanao del Norte Police Provincial Office, 34th Infantry Battalion ng Philippine Army. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 5 gramo ng hinihinalang shabu, marked money, iba't ibang drug paraphernalia, isang caliber 45 Springfield Armory pistol, isang revolver, isang MK2 hand grenade, mga bala at isang identification card. Maharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, RA 10591 o Illegal Possessions of Firearms and Ammunitions at RA 9516 o Illegal Possessions of Explosives. Ang operasyon na ito ay patunay ng pinagting ng kampanya kontra iligal na droga at matibay na pagtutulungan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas para sa kapayapaan sa Rio ng Bangsamoro. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. Para sa huling balita, patuloy na pinatitibay ng General Santos City Police Office ang kanilang kahandaan at disiplina sa pamamagitan ng isinagawang monthly showdown inspection ng mga kagabitang pampulisya. Narito ang report ni Patrolwoman Brylin Jean Cabonilas. Showdown inspection ang isinagawa ng General Santos City Police Office upang matiyak ang kahandaan ng mga kagamitan sa oras ng pagre-responde sa Camp Fermin Lira, General Santos City nito lamang ika-29 ng Hulyo 2025. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel John Mar A. Remondaro, DCDA, Police Lieutenant Colonel Aldrin M. Gonzales, DCDO at Police Captain Jane Marie Bajo, Chief Supply and Logistics Section at staff officers ang pag-i-inspeksyon sa mga patrol vehicles at motorcycle. Ang mahalagang hakbangin na ito ay alinsunod sa direktiba ni Police General Nicolas Torre III na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging handa sa pagre-responde. Nitiyak ng aktibidad na ang lahat ng police mobility ay mapanatili sa kondisyon at mabigay ng ating kapulisan ang agarang responde sa panahon ng krisis. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Brylin Jean Cabonilas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabonilas. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat kami po ay nasa inyong mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez, maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.